Muli, magandang araw mga kaibigan. Gusto ko pong ibahagi ang isa na namang karanasan ko na may kinalaman sa kababalaghan. Nagsimula ang kwento ko noong 1990. Kasama po ako noon sa isang grupo na umaakyat sa mga kabundukan. Sa araw na iyon, ako ang magsisilbing guide o gabay ng aking mga kasama. Ang destinasyon namin ay ang Bundok Banahaw sa Dolores, Quezon. Mula po kami sa Buendia, Makati at nagbiyahe papuntang San Pablo, Laguna. Naabutan na kami ng gabi sa biyahe at wala na kaming masakyan na jeep paakyat ng Mount Banahaw. Kaya nagpasya kaming umarkila na lang ng pribadong jeep para ihatid kami sa paanan ng bundok. Sa kasamaang palad, hindi kami dinala ng driver sa paanan ng bundok kundi sa isang waiting shed. Doon na lang kami nagpalipas ng magdamag. Pagsapit ng alas 5 ng umaga, nagsimula na kaming maglakad papunta sa paanan ng kabundukan. Maayos naman kaming nakarating doon at doon na rin kami nag-almusal. Pagkatapos kumain, nagsimula na ang aming pag-akyat. Halos tinapay na lang ang kinain namin sa tanghalian para lang marating ang campsite sa tuktok. Pero dahil baguhan kami sa matarik at mataas na akyatan, natagalan kami at nagkahiwa-hiwalay. Isa sa mga kasama ko ang nadatnan kong nakaupo sa ilalim ng puno at tila tulala. Tinatawag ko siya pero hindi siya tumutugon. Tinapak ko siya at bigla siyang natauhan, tumayo, at naglakad palayo. Noong gabing iyon, nagpasya kaming mag-camp sa isang bakanteng lugar malapit sa summit o tuktok. Uminom kami at maya-maya ay inabot na ako ng antok. Iniwan ko sila at natulog na ako. Ilang sandali pa, narinig ko silang nagkakagulo. Nang tanungin ko sila, may nakita raw silang maliliit na apoy na tila bumabagsak pababa. Inabot ko ang dalawa kong kasama na sinusundan ang mga ilaw na iyon. Sinaway ko sila at sinabi kong huwag pansinin ang mga kakaibang nakikita. Naalala ko rin noon ang kasama kong nadatnang tulala sa daan kanina. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Ang sabi niya, napagod daw siya at naupo siya sa isang nabagsak na puno. Pero pag-upo raw niya, parang nakatulog siya at nawala sa sarili, kaya hindi na niya maalala ang sumunod na nangyari. Bago magtanghalian, narating namin ang summit. Doon kami nag-enjoy sa tanawin, nag-lunch, at pagkatapos ay nagpasya na ring bumaba sa kabilang direksyon ng bundok. Holy Week pala noon kaya maraming tao sa kabundukan ng Banahaw. Sa pagbaba namin, nadaanan namin ang isang kubo na nasa liblib na bahagi ng bundok. Doon namin nakita ang isang matandang babae at ang apo niyang lalaki na nasa edad 10 pataas. Nakaupo ang bata sa labas ng kubo nila, nabukas ang bintana at pinto. Nagsabi ang matanda sa akin kung may natira raw kaming pagkain at kung pwede sana siyang makahingi. Ibinigay ko naman sa kanya ang mga natira naming delata at noodles. Umupo ako sa tabi ng bata na nakaupo sa harap ng kubo nila, pero iba ang naging reaksyon niya sa akin. Umiwas siya at lumayo. Inaliw naman kami ng matanda sa pamamagitan ng silindro habang sumasayaw ang kanyang aso. Sinabi rin niya sa amin na na-feature na raw siya sa TV Patrol noon. Dahil Holy Week nga, may dumaan sa harap namin na grupong nagdarasal o nagpoprosesyon. Napansin namin na biglang nagbago ang itsura ng matandang babae at ng apo niya. Para silang hingal na hingal at nanlilisik ang mga mata. Sa gulat namin, tumalon ang bata mula sa kinauupuan niya papunta sa bintana na parang aso o pusa, kahit mga 3 metro ang layo mula sa pinagkakaupuan namin. Nagkatinginan kaming magkakasama, at sinabi ko, halika na, nagpaalam na kami sa matanda at nagpasalamat naman siya. Pagdating namin sa mga kabahayan sa baba ng bundok, ikinwento namin sa isang lokal ang matandang nakita namin. Binalaan niya kami na may nababalita raw na aswang sa kabundukan, kaya mag-ingat daw kami sa lugar na iyon, lalo na sa hating gabi. Dito po nagtatapos ang aming karanasan sa Bundok Banahaw. Maraming salamat po at hanggang sa muli.